So magandang umaga mga kababayan. Nandito po tayo sa Banilad, Cebu City. So magbibigay tayo ng comment ngayon mga kababayan sa pamilyang Estrada. Jingo Estrada, Senator Jingo Estrada at Joseph Estrada. Ngayon mga kababayan, magbibigay tayo ng comment kung ano din ang reaksyon ninyo tungkol dito. Dito natin malalaman kung ano talaga ang pulso ng bayan, kung ano talaga ang simpatiya ng taong bayan tungkol dito sa investigasyon sa PDEA leaks. May leakage na lumalabas. So by the way mga kababayan, ito ang ating tatalakayin. So bago tayo magpatuloy, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, pa-subscribe naman mga kababayan. Pa-subscribe naman dyan. Kahit yan lang ang hinihingi ko sa iyo, bilang tulong mo na rin sa aking gawin, bilang suporta mo na rin sa aking mga kababayan bilang TDS. Yun lang ang hihilingin ko sa iyo mga kababayan. Wala nang iba. Like and share ang aking video mga kababayan para makapag-live na ako mga kababayan. Yun lang ang hiling ko sa iyo mga kababayan. So by the way mga kababayan, ito ang aking comment. Ito ang aking comment tungkol dito. Senator Jingo Estrada nagmamalinis. Nagmamalinis sa pag-imbestiga niya kay Morales. Sinasabi na hindi siya naniniwala dahil wala itong credibility. Dahil wala itong credibility dahil marami siyang kaso na naka-file. Ngayon, anong mga reaksyon ng mga netizens tungkol sa social media? Kahit sana saan ka tumingin ang mga reaksyon ng mga netizens, at ito rin ang reaksyon ko. Bakit ang taong may kaso wala na bang, hindi na ba pwedeng mapagkatiwalaan? Ito ngayon, pati pamilya nyo mga Estrada, damay-damay lahat sa ginawa nyo. Kasi talagang magpaipal si Jingo Estrada para yung mga patay na kaso hindi na mabubuhay. Sigawan pa niya si Morales, pero parts nga lang laso, hindi niya sinisigawan, binibibi. Ang tanong naman lang dyan, bakit lumabas niyang video na yan? Yun lang ang katanungan. Bakit pumunta ka pa sa mga credibility ng isang tao, may ganoong kaso, bakit ikaw nag-imbestiga? Wala ka bang kaso? Ibig mo sabihin, kung meron kang kaso, hindi nakapwede dyan sa Senate kasi ang tao wala nang tiwala sa inyo. Yun ba ang ibig sabihin mo, Senator Jinggoy? Yun ba ang ibig mo sabihin? Hindi na kami maniniwala sa inyo kasi mayroon kang kaso. Ganon din ang pagtingin mo kay Morales. Ganon din ang pagtingin mo kay Morales. Wala kang tiwala. Ngayon, sino may convicted nito? Ikaw convicted ka. Samantala si Morales, pinapailan pa ng kaso, hindi pa convicted. Ngayon, sino may credibility nito? Dapat siguro itong klaseng tao hindi na mag-imbestiga kung mayroong mga convicted case. Mayroong kaso na, hindi na dapat payagan ng Senate, hindi bigyan nila ng karapatan mag-imbestiga kasi paano mo may iharap ka sa tao, mag-imbestiga ka na mayroong kang kaso? Ala ko, kung kayo ang tatanungin, kung kayo ang tatanungin, payag ka ba? Mag-iimbestiga ka, ipalilitaw mo kung ano ang katotohanan, pero ikaw pala may kaso ka. Ngayon, sino ang paniwalaan ngayon? Kaya huwag tayong magmagaling-magalingan. Huwag tayong magmagaling-magalingan kasi kaming mga ordinaryong
Pilipino, sa isang tanong mo lang, alam na namin kung sinong pinoprotektahan ninyo. Ha? Hindi kami bobo. Ha? Hindi katulad na mayroong bright dyan na naging bobo na. Ha? Yun ang katotohanan, mga kababayan. Bakit ganyan kayo? Ha? Bakit ganyan kayo? Sa tono ng pananalita ninyo, meron kayong kinakampihan. Kasi kung wala kayong kinakampihan, sa pananalita ninyo, talaga makita namin na wala kayong kinakampihan. Yun ang katotohanan, mga kababayan. From the start na nag-imbestiga si Jingo Estrada, alam na namin kung ano ang resulta ng kanyang pananalita. Bakit kinakalkal pa ang kaso ni Morales? Ang tanungin mo, bakit nag-leak? Sinong nagbigay? O, sino pang involved na tao? Yun. Kay katotohanan ang ating nalalaman. O, sinong tao yung sinusurveillance at nailabas ito, bakit na ngayon lang ito na nilabas, bakit hindi natuloy ang operasyon nila. Yun ang katotohanan, mga kababayan. Yun ang sagutin mo, ang itanong mo, hindi yung kakalkalin mo ang buhay ng isang tao. Katulad mo, sinamin mo gawang kaso, o di ganun, ni Morales gawang kaso, di ba? So maraming salamat, mga kababayan. Hanggang dito na lang ang aking sasalita, mga kababayan. So maraming salamat sa suporta. So may awa rin ang Panginoon, mga kababayan. May awa rin. Continue tayo sa ating hanap buhay araw-araw. God is good all the time. All the time God is good. Pitching nyo kaning tanan, mga kababayan.